Tayong mga Pilipino ay likas na mapanuri. Kapag tayo ay nasa palengke at bibili ng isda, hindi tayo agad kumukuha ng kung ano lang ang nasa harapan natin. Tinitingnan natin kung malinaw ang mata ng isda, mapulang hasan at hindi ito mabaho, dahil gusto natin ng sariwa at dekalidad na produkto. Ganoon din sa pagbili ng bigas, prutas at iba pang bilihin. Lagi tayong maingat sa pagpili. Ganito rin ba tayo kaingat sa pagpili natin ng mga kandidato na iluluklok natin sa ating pamahalaan? Paano nga ba tayo magiging mapanuri sa panahong ito upang masigurado na ang pipiliin ay tunay na makakatulong sa atin upang umunlad ang ating lipunan? Bilang isang lipunan, ang katotohanan ang pundasyon ng ating pagkakaisa at pag-unlad. Sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa madaling salita, kung nais natin ng maayos at maunlad na bayan, dapat tayong kumilos ayon sa katotohanan. Ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak at maling pagpapasya sa halalan. Para maiwasan ang pagkalat ng kasinungalingan at mapili ang tamang leader, narito ang 3 hakbang na dapat nating gawin sa social media. Una, mag-fact check ng mga impormasyon. Suriin ang pinagmulan. Ang balita ba ay mula sa mapagkakatiwalaang source, tulad ng mga official na news agencies o independent fact checkers? Ihambing sa iba pang source. Kung totoo ang balita, may iba pang lehitimong media outlets na mag-uulat din nito. Tingnan ang ebidensya. May totoong dokumento, video o larawan ba na nagpapatunay? O baka ito ay edited lamang? Ikalawa, maging mapanuri sa kandidato. Huwag nating iboto ang isang kandidato dahil lang sa dami ng followers sa TikTok o Facebook. Huwag tayong magpadala sa surveys. Ang popularidad ay hindi sukatan ng kakayahan. Suriin ang kanilang track record. Ano ang kanilang nagawa sa nakaraan? Naging tapat ba sila sa kanilang tungkulin? Pag-aralan ang kanilang skills at plataforma. May kakayahan ba silang mamuno? May konkretong plano ba sila para sa bayan? Panghuli, makipagtalastasan ng may respeto. Kung may nakita tayong maling impormasyon, hindi natin kailangang makipag-away. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong magsalita ng may respeto at pagmamahal sa katotohanan. Huwag makipagtalo ng wala sa lugar. Piliin natin ang tamang laban. Kung paano tayo maaaring magturo sa iba ng may pangunawa, makipag-usap, manghikayat, at ipahayag ang katotohanan sa diwa ng pagmamahal. Sa darating na halalan, gamitin natin ang ating talino at pananampalataya. Maging mapanuri tayo sa social media. Pumili ng tama at pairali ng katotohanan. Tandaan, ang nasa katotohanan ay malaya, sapagkat ang nasa katotohanan ay nasa panig ni Jesus. Si Jesus ang katotohanan. Palayain ang ating bayan sa korupsyon, mga pang-aabuso at iba pang katiwalian sa pamamagitan ng pagiging mapanuri ngayong halalan.